Kay ganda ng mga labi niya, pulang-pula, at bagay na bagay sa kanya ang mga tumutubo na niyang bigote. Wala akong ibang boyfriend, Joseph. Hindi ako nagpapaligaw sa iba. Sabi ko. Sus, maniwala naman ako. Kahit itanong mo pa kay Josephine. Sabi ko. Bakit hindi ka pa nagpapaligaw sa iba? Tanong niya. Kasi ang alam ko, ikaw pa rin ang boyfriend ko. Ako pa rin. Sabi niya saka siya tumawa. Aanhin mo naman ang boyfriend na bulag. Ha, Jam? Aanhin mo naman ang boyfriend na bulag. Ewan ko. Basta mahal pa rin kita, Joseph. Kahit ganyan ang kalagayan mo. Kasunod nun ay umiyak siya. Mahal na mahal din kita, Jam. Pero matatanggap ko kung ipagpapalit mo na ako. Okay lang sa akin. Maiintindihan kita. Hindi kita ipagpapalit, Joseph. Tandaan mo yan. Ikaw ang mahal ko at pangako ko sa'yo. Huwag kang mangako, Jam. Mabilis niyang sabat. Alam ko kung saan ako lulugar. Isa akong taong walang silbi. Kaya ayos lang sa akin kung magmamahal ka ng iba. Tayo man ay magkakalayo. Nagkausap din kaming tatlo ni na Josephine at Aling Lorena noon. Natuwa sila dahil natanggap ako ni Joseph. Iyon daw ang pagbabago sa kanya sa loob ng 1 taon na niyang pagkabulag. Ang makatanggap ng bisita o ibang tao sa paligid niya. Masakit man sa akin ang salitang ibang tao dahil ang alam ko ay hindi ako ibang tao kay Joseph dahil girlfriend niya ako. Kailangan nating unti-unting turuan si Joseph at tanggapin ang kalagayan niya. Sana matulungan mo kami, Jam, sa misyong ito. Pakiusap ni Aling Lorena. Natural, taus-puso ang ginawa kong pakikiisa sa kanila. Inaaraw-araw ko ang pagdalaw kay Joseph hanggang sa napapatawa ko na siya at binibiro ko siya lagi. Yung mga birong parang hindi siya bulag, parang normal siyang tao. Pinapatulan naman niya ako sa mga biro ko. Labas tayo, sabi ko minsan. Ayaw, mabilis niyang sagot. Gusto mo? Matigas kong sabi. Kahit saan naman tayo pumunta, Jam. Hindi ko rin lang makikita. Pero makikita nila ako at tatawanan o kakaawaan nila ako. Hanggang kailan ka magkukulong dito sa bahay niyo? Joseph, hindi lang ikaw ang bulig sa mundo. Marami kayo. Pero yung iba, hindi gwapo. Ikaw ang pinakagwapong bulag sa mundong ito. Yung iba namamalimos pa. Ikaw hindi. Yung iba, walang girlfriend pero ikaw, may magandang girlfriend na nagmamahal sa'yo at nabubwisit kapag matigas ang ulo mo. Kaya para hindi ako mabwisit, sumama ka na lang sa akin. Lalabas tayo. Sasakay tayo sa bike at pupunta tayo sa sapa. Maliligo tayo. Sabi ko. Useless lang, Jam. Hindi ko rin lang naman makikita ang sapa. Oo, hindi mo makikita ang sapa pero mararamdaman mo ang malinis at malamig na tubig. Sabi ko. Napangiti siya. Doon ay hinila ko na siya. Sure ka? Tanong niya noong akay-akay ko na siya. Sure na sure, sabi ko. Sumenyas lang ako kina Aling Lorena noong palabas na kami ni Joseph sa bahay. Umangkas nga siya sa bike ko at sa kalsada ay tingin na ng mga tao sa amin. May tumatawag pa sa kanya at sinasagot naman niya. Nakahawak sa kamay ko si Joseph noong pababa na kami ng sapa. At pagdating namin doon ay agad siyang naghubad. Gaya ng dati,
Ang ilalim lang niya ang itinira niya. Pero dahil hindi niya ako nakikita, ay pinagbasdan ko naman siya. Naaalagaan niya ang katawan niya. Dahil kahit bulag siya, ay panay ang exercise niya sa silid niya. Ang puti at ang kinis ng katawan niya. "Nakatingin ka sa akin, no?" sabi niya. "Hindi ah. Ano ka?" sabi ko. Nakatawa siya noong bumaba siya sa mababaw lang na tubig. Ang saya niya. Ako naman noon ay nagubad na ng pantalon. Naka-shorts na lang ako noon. Pagkatapos nun ay humarap ako kay Joseph. "Sharan!" "Oh, bakit?" tanong niya. "Wala akong saplat sa katawan." "Ang daya mo naman, Jam. Noong nakakakita pa ako, kahit binti mo, ayaw mong ipakita sa akin. Ngayong bulag na ako, saka ka pa maggaganyan sa harap ko." Tila nagtatampong sabi niya. "Siyempre. Jam, dahil hindi naman na ako nakakakita, pwede bang hawakan na lang kita?" sabi niya. Nagulat ako noong igawan niya ang kamay niya sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya. Lumapit ako sa kanya. Hinayaan kong hawakan niya ako. Nakatitig ako sa gwapo niyang mukha at sa mapupulan niyang mga labi na kay tagal ko rin kinasabikang muling hagkan. "I miss you, Joseph," paanas na sabi ko. At kasunod nun ay inilapat ko ang mga labi ko sa labi niya. Ang masuyong halik na iyon ay naging maalab. Kasing alab ng pag-ibig ng puso namin kayang hamakin ng lahat. Maging ang kawalan man ng paningin ni Joseph ay hindi maaaring maging hadlang. Dumaan ang maraming araw, buwan at taon. Natanggap din ni Joseph ang kalagayan niya. Nakalalabas na siya ng bahay kahit mag-isa lamang at nakikipagkaibigan siya sa pamilya ni Aling Laila. Hanggang sa magpasa siyang doon na lang tumira sa lola niya na kapitbahay nga lang nila Aling Laila. Natuto na rin gumawa ng basket at doormat na yari sa mga ritaso si Joseph. Kumikita na rin siya ng kahit kaunting pera kina Aling Laila. Dito lang ako sa amin nag-aral ng college. Si Josephine ay sa Maynila nag-enroll pero 2-year course lamang ang kinuha niya. Hindi pa rin nababago ang plano ni Josephine noon. Magja-Japan siya kaya 2 taong kurso lang ang kinuha niya. Katatapos ko na ng 2nd year college noong umuwi si Josephine. Napakaganda at napakasosyal ng dating niya. Pero siya pa rin ang dating Josephine na kakilala ko. Mabait, humble at mapagmahal sa kanyang kakambal. Isang gabi, dumating si Josephine sa bahay. Halatang katatapos lang niyang umiyak. Nakipag-away daw siya sa parents niya dahil sinabi na niya sa mga ito ang balak niyang mag-Japan. Ayaw siyang payagan. Hindi daw yun ang paraan pero ang sagot daw niya, iyon ang alam kong paraan, madaling paraan. Ayaw ko ng matagal na paraan dahil sa tuwing nakikita ko ang kapatid ko ay nahihirapan ako.